Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, bigla ang utos ng Malacanang. Zubiri nilaglag na, Escudero PBBM iyak bato. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Senate presidency, nagkapalitan. Alam niyo ito, huling hirit yan ni yung pagpapakita ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada, at saka ni Senate President Zubiri diyan sa Senate hearing. Isa lang ang purpose nila, di ba? Matigil ang hearing. Correct? Correct. So kung matigil ang hearing, no? Kung yan ang purpose nila, patigilin ng hearing. Kaya sila nagbabad bigla. Biglang-bigla po yun. Yung unang hearing, wala. Napahiya sila. Bakit? Mali sila ng tansya. Ano ba ang tansya nila? Kaya na ng mga PIDEA agent. Ang daming testigo ng PIDEA. Kaya na nilang wasakin si Morales. Ano yung pangwasak nila? Same. Same ng pangwasak ni Jinggoy, isa lang. Hindi mapagkakatiwalaan si Morales dahil chinikan yun, no? Anong sinasabi ni Morales? Hindi niya lang gano'ng mapaliwanag dahil hype na. Na ayaw pakinggan ninyo. Hindi ako nag-check niyan eh. Kung gano'n lang ni Morales, hindi ako nag-check niyan. Di ba? Pero yun din yung sinasabi niya eh. Pinaiikot niya lang. Ayaw niya rin kasi i-directa to the point. Kasi nga hindi rin siya sigurado. Kaya ang tinitignan niya, ang sinasabi niya lagi, ako investigador, kaya kailangan ko muna makita yung papeles. Alam niyo po, si Zubiri kaya noon, gusto niyang isalba yung kanyang Senate presidency. Gustong isalba ni Zubiri yung kanyang Senate presidency, kaya niya gustong ipatigil. Pero hindi niya napatigil. Di ba? Mas effective to kaya nagkaroon ng palitan. Dinidinayan ni Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpapalit sa akin kasi hindi naman ako nakipag-usap. Yun lang yun. Kaya lang ang tatandaan natin sa politika pare-pareho. Ako, follower ng politics. Kayo, tatagal nyo lang mga senador para sabihin niyo na walang kinalaman dyan. No? Chis Escudero. Para sabihin mo na... Pero mga kababayan, may lumabas pong balita, no? Mababasa nyo rin yan sa mga newsfeed niyo kung nakasubscribe kayo or naka-follow po kayo sa mga news outlet natin, di ba? Dito sa Pilipinas, ng mga mainstream media. Na itong si Chis Escudero pala ang nag-initiate, mga karibyo natin, para palitan niya itong si Zubiri. So meaning mga kababayan, it is planned. Nakaplano po, no? Nakaplano na po yung mga galawan nila. Kasi hindi naman nila nadala si former Senate President Zubiri na ipatigil, di ba? Kaya I think planado talaga ang lahat itong mga karibin natin, ha? Planado po ito at hindi po ito sinasabing bigla-bigla lang. Ito po ay pinagplanuhan po talaga si Zubiri dito sa ito. Sitwasyon niya ngayon, no? Sabi pa nga ni Zubiri, trinahidor siya ng kanyang mga kaibigan. Naku, sino-sino kaya itong mga kaibigan ni Zubiri, no? Walang kinalaman na Malacanang. Bulahin mo, lelang mo. No? Matagal na tayong garal ka lang. Wag na tayong maglokohan. No, wag tayong maglokohan na walang kinalaman ang Malacanang sa pagkakaupo mo bilang presidente ng Pilipinas. Wag na rin tayong magbulahan na walang kinalaman tong ba to. Kaya po sa mga nalulungkot dahil parang walang nangyari, hindi po totoo na walang nangyari. In fact, hindi po mga kababayan, kasi inamin na nga po ni inamin na nga po ni Senate President Zubiri kung ano yung dahilan kung bakit siya nag-resign, no? Kasi nung last February, basta in the past few months, sabi niya,
na-pressure siya dahil dun sa People's Initiative, mga kababayan, di ba? Kung maririnig nyo yung ano niya, yung speech or interview. Dahil daw sa People's Initiative. Tapos, nadagdagan pa nitong nakaraang mga weeks kasi about dito sa ginagawang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa about dito sa PedeaLeaks, no? Nape-pressure po, sabi niya ay nape-pressure po siya ng mas mataas pa sa kanya. Ibig sabihin, may mataas pang posisyon na nagpe-pressure sa kanya. Na siguro, patigilin itong investigasyon ito kasi yun naman ang ginawa niya eh. Pero hindi po naging sang-ayon sa kanilang plano kasi nagpatuloy pa rin yung hearing, di ba? Ganon sila kaapektado. Gaano sila kaapektado? Apektado sila na willing silang tanggalin yung Senate President. Namuro na eh. Namuro na si Zubiri doon sa Chacha, hindi siya sumunod. Ngayon, eto na naman, pinatitigil sa kanya at all costs, hindi rin sumunod. Bakit? Napapahiya po yung mga malalaki sa Malacanang. Okay. Kaya wag mo kaming bulahan, Cheese, no? Congratulations, Senate President ka. Pero wag mong sabihin na walang kinalaman dyan ang Malacanang. Kasi nagsisimula ka sa yung Senate presidency na So yan, mga kababayan, dahil nga po sa statement na yan ni Chis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang. Mga kababayan, dyan pa lang po magduda na po tayo kasi, di ba? Nobody asked na may kinalaman ng Malacanang, di ba? O kung may nagtanong man, di ba? Masyado na po kayong halata, mga kababayan. Sana yung ipinakita nyo sa hearing is medyo inanin nyo muna si Morales, di ba? Kampi-kampi muna kayo kay Morales para at least hindi naman halata masyado. Pero eto mga karibin natin, halatang halata na po ang mga galawan eh. Wala na pong kakampi ngayon ng ang taong bayan. Kasi isipin mo, sa lower house, no, sa Kongreso, nandun po si Speaker Romualdez, no? Na hindi natin alam kung siya ba ay tuta or siya yung nagko-control. Kasi may mga lumalabas din na mas powerful po. Si Speaker Romualdez. Ngayon, kung pupunta naman yung taong bayan dito sa Senado, sa upper house, wala rin kasi tuta na rin eh. Diba? Tuta na rin ng administrasyon yung nakaupong Senate President. bola mo yung mga tao. Ibig mo sabihin, nahusayan sa iyo ang mga senador kaya ka naging Senate President? Husay na husay sila sa iyo. Husay na husay pala. Bakit hindi ikaw ang binoto kagad na Senate President? Presidente ka na, senador ka na eh. Nung hinalal si Zubiri. Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kaya nga, kung sasabihin mo na walang kinalaman ng Malacanang, simula pa lang, ang ibig mo lang sabihin, pinamumukha mo sa amin, kaya-kaya mong harap-harapan na lokohin ng mamamayang Pilipino. Wala pong, binobola mo naman ako. Binobola mo naman kami lahat. Yan ang pagsisimulan mo, yan ang mga una mong sasabihin bilang Senate President. Walang kinalaman. Magpasalamat ka na lang na Senate President ka. Magpasalamat ka na lang sa mga tao, sa mga bumoto sa iyong senador. Pero wag mo sabihin na walang kinalaman ng Malacanang dyan. Dahil hindi, putya, para naman tayo ngayon lang nagkaroon ng Senado. Okay, ikalawa. Yung pagre-resign po ni Senate President Zubiri, nilaglag niya po yung Malacanang. Yeah? Nilaglag niya yung Malacanang. Ito yung sinabi ni Senate President Zubiri. Anong sinabi niya? I failed to follow instructions from the powers that be. Tagalogin natin. Hindi ako nakasunod sa Malacanang. Bura. Wala pala Malacanang dyan. I failed to follow. Hindi ako nakasunod
sa ipinag-uutos ng mga makapangyarihan. No? So yan na nga ang ibig sabihin natin kanina mga karabin natin na no, nape-pressure po itong sa no, hindi niya nasunod. O may nag-comment pa nga na nasaan daw yung hindi nasunod ni Zubiri. Huwag naman kayo magano. Tanga-tangahan. Hindi naman tayo dito mga bata, mga karabin natin na kailangan pang isa-isahin. Alam naman natin kung sino po ang hindi nasusunod dito. Pwede rin yung ama ng bansa o yung nanay ng bansa. Diba? Oo, kasi tama naman yung sequence ng sinasabi ni Senator Mig Zubiri. No? Una, yung Chachap, People's Initiative, hindi niya sinang-ayunan din yun. No? Eto, yung hearing ni Senator Bato. No? At saka maingay din kasi sa sa lower house, no? Maingay. Kaya siguro ko naingayan na po yung matataas na tao. Ayan. Gumawa na ng aksyon. Hindi siya nakasunod sa ipinag-uutos ng mga makapangyarihan. No? Oh. Tapos sasabihin mo ngayon na walang kinalaman ng Malacanang kaya ka Senate presidency. Magaling ka lang, ganun. Utot mo. Ay, nagsalita na. In the first place, kaya nga nariyan. Kaya nga siya pumunta ron sa hearing ni Bato dahil gusto niya nang ipatigil. Hindi tumigil. Inatake na nga si Kumar. Inatake na sa puso. Ewan ko kung ano yung sakit ni Kumar. Stroke. Kaya ito, no? Ito po yung mas pinuno ng mga Senado na ipapanalo natin. Okay, patunay na dilaw po ngayon. Ano po ang balita ngayon? Ano po ang sinasabi ni Pangulong Marcos bago po tayo bakit po dilaw na dilaw? Ano po ang katangian na dilaw na ginagawa natin? Nang binibintang natin sa mga dilawan. Alam niyo kung ano? Wala silang ginagawang matino, yung mga dilawan. Sinisiraan lang nila yung dating Pangulo. Yan po ang katangian ni Cory Aquino. Yan po ang katangian ni Pinoy. Mga Aquino. Larawan po ng mga dilawan dito sa Pilipinas. Yang mga Aquino. So ano po ibig sabihin? Bakit po natin natiyak? Ito po, pronouncement po ni Pangulong Marcos ngayon. Ano sinabi ni Pangulong Marcos ngayon? Mainit-init pa. Sabi ni Pangulong Marcos, walang nagawa ang dating administrasyon sa Yolanda. Tindi, no? Yung una, hindi pa si Pangulong Marcos yung nagsasalita. Pinaubayan niya yung pagbira sa dating administrasyon. Di ba? Pinaubayan niya sa mga vlogger, pinaubayan niya sa mga kaalyado niyang mga politiko, no? Yung pagbanat sa presyo ng bigas, tinitira ng congressman. Kasi nagpasa nung panahon ni Duterte ng tinanggal yung NFA, kaya nagmahal ang bigas. Yung sisi lahat. Sinisisi nila lahat. Yan po yung West Philippine Sea. Di ba? Bakit binobomba tayo ngayon ng China? Kasi nakipag-enter sa Dili. Kasi lagi po yung sisi sa dating Pangulo. Tandaan po ninyo, sa experience natin sa dalawang Aquino, wala po silang nagawa sa bayan, pero sinisisi nila yung dating administrasyon. Nauulit na naman po. Nagsimula po yan yung horrified si Pangulong Marcos. Yan, horrified po sila doon sa gentleman's agreement na wala naman. Pero at the end of the day, mga kabayan, sila pala itong may kasunduan or nakikipagkasundo dito sa China. Diba? Well, balikan po natin si si Escudero, mga kababayan. So, nagpapahalata lang po siya, parang courtesy call na yon, no? Nag-courtesy call kay PBBM si Escudero nung sinabi niya pong walang kinalaman ang Malacanang. Ibig sabihin po nun, nagpapasalamat lang po siya sa Malacanang dahil nandito na po siya sa kanyang kinatatayuan ngayon.
Komento ng ating mga kababayan, nako, grabe po mga karibin natin, sabi po nila, mukhang wala nang pag-asa ang ating bansa ngayon. Ha? Kasi halos kontrolado na nila yung gobyerno. Diba? Gaya nga po yung sinasabi ko kanina, from lower house to Senado, sila na po. Ngayon, ano na ang gagawin ng taong bayan? Well, anyway, nasa taong bayan pa rin naman yun kasi, di ba, hindi naman sila dyan mga hukom. Sabi nga ni Ma'am Miriam, former Senator Miriam Santiago, late Senator Miriam Santiago, ang Senado ay hindi hukuman yan para maghumatol. Ang hahatol po dyan, no, kapag yung mga iniimbestigahan ay di umaamin, ang hahatol po dyan ay ang taong bayan. Ang magiging jury po, no, magiging jury po dyan ay ang taong bayan, hindi po kayong mga senador, no. Kaya gumawa mo kayo ng kabutihan, kasamaan dyan sa Senado, no, useless po yan, no. Bakit? Taong bayan pa rin naman no? Pagdating ng panahon, kung sana mabuti lang yung ipinapakita ninyo, hindi obvious, di ba? Na kung makapag turo-turo kayo ng witness, yung witness patuloy yung witness patuloy yung nakulong na contempt yung witness, mga ka-review natin, na tumutulong lang sana, no, sa investigasyon. Paano nangyaring na contempt? Kaya ngayon, mga ka-review natin, ito po ay magsisilbi, no, na lesson doon sa mga gustong mag witness, diba? Sayang po. Sana ipinakita nyo yung ninyo, suporta dito kay Morales para pagdating ng panahon, mga kababayan, kung mayroon pang isang Morales, no, na matapang talaga, na gustong isiwalat ang kabulastugan, katiwalian sa gobyerno, may malalapitan pa po siya. Dito mga karibin natin, mukhang wala na. Diba? Paano na ang susunod na henerasyon? Diba? Paano na sila magtitiwala sa inyo? Kasi nagwi-witness nga para makatulong. Pero siya patuloy ang na-contempt. Napakalaking irony, mga kababayan, no? Baka isang araw, no, in the long run, pagdating ng panahon, wala na pong may isang witness na lumabas, no? Dahil sa matakot, no, na mai-contempt din at makulong. So yan, mga kababayan, dapat naisip pa pala ito nila, bago nila i-contempt dyan. Dapat sigurado sila na, di ba? Yun nga po, mga karibin natin, nakakapanggigil, pero wala tayong magagawa, wala naman tayong katungkulan yan sa kanan. Ang ano lang natin, mga kababayan, kasi witness nga siya ba't kinulong? Kinontempt? At saka, yan nga, naisip na natin, ngayon pa lang, baka wala nang mag-witness sa susunod na mga investigasyon, mga karibin. Wala na yung mga kababayan, ano man po ang yung reaction, komento, or kritisismo sa video ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Maraming salamat po.